video na to. Nandito tayo sa Ho Chi Minh, Vietnam. Paps, gagawin natin isang very short pero ultimate Vietnamese breakfast food tour. Pupunta tayo sa isang palengke na very lokal at maghahanap tayo ng mga mura, masasarap, at authentic na Vietnamese breakfast food. Kablinitay natin. Tara! Pare, nandito ko ngayon sa Ho Chi Minh, Vietnam. Nakasakay tayo sa Grab na motor. Siyempre, pag motor equals to Vietnam. Pops, may layover ako. Actually, layover lang to. Para may 10 hours ako para lumabas ng Vietnam. Ang main destination natin, kailangan nyo abangan yun. Yung main destination natin, pupunta tayo ng Mumbai, India. So, pangalawang beses ko nang bumalik sa India. So, ang layover ko dito sa Vietnam. So, naisip ko, may 10 hours layover ka, ba't di ka lumabas sa airport? Makapagsapalaran ka para maghanap ng mga mura na Vietnamese food. So ngayon may pupunta tayo isang... Wait lang, may umandar. So ngayon may pupuntahan tayong isang lokal na public market, pangalan Tin Gian Public Market, kung saan mahanap mo na lahat ng gusto mo mahanap doon, mabibili mo lahat ng gusto mo mabili. Pero ang goal natin is maghanap ng mga mura at masasarap na authentic Vietnamese breakfast food. Anyway, bago pa tayo magsiksikan dito, bago magagulo at dumapo tayo sa traffic, proceed na tayo, baba ko na to. Stop recording, Chewy. Okay pare, nakadating na dito sa food court, dito sa Tan Dinh Market. Unang food spot natin, Bun Bue. O basically, this is like a spicy Vietnamese noodles na may karne gawa sa beef. Kasi ba't imong Vietnamese spices? So ito na yun, ito na si Auntie. So ito yung kanyang bowl na punong-puno. Yun yung beef natin. Beef! Ah, nice. Look at that. Look at this beef. Ang laki. Then, so ito yung parang pinakasabaw niya o pinaka-stock. So may nakita rin ako parang tanglad or lemongrass. Oh, look at that. Okay, so ito na yung assembly. So, ayan na. So, kumuha ng fresh Vietnamese rice noodles. It goes in sa bowl natin. And then, iba-blend siya para lumambot. Ang bilis lang nun. Goes to the bowl. Okay, so kukuha na siya nung baka natin. Ginupit-gupit niya. Napakalambot. Kung mainit pa't napakalambot. Di ko naman anong kasing parte ng baka. Pero ang lalaki ng chunks. Oh, nice. And then we have this Vietnamese sausage. Another kind of sausage. Kinakat niya. Boom, it goes in. Ah! Thank you. Free taste. Ang sarap. Ang sarap nun. And then yung greens natin nilagay, cabbage. Pero cilantro. May cilantro siya. Hirap na hirap ako ngayon dahil punong-puno ng sausage yung bibig ko. And then, syempre, another greens on the side. Okay, here comes the flavorful broth. Look at that. It goes in. Ah, grabe, ang sarap. Itsura pa na nakakatakam na very orange, very spicy looking. Oh, nagyan niya ng chili. Oh, pinatakan niya ng lime. Thank you so much. What a service. Thank you so much. Come on. Look at this. Okay, pare, ito na yung ating Bun Bue. This is like a flavorful Vietnamese noodle dish na may slices ng beef, sausage, tapos may fermented shrimp din to sa alam ko. Anyway, pakita ko sa inyo. Look at this. Ang ganda lang talaga. Ang ganda ng kulay. Ito may chili garlic sa taas. Pero gusto kong tikman yung sabaw. Fresh from the airport, layover lang to dahil pupunta tayo ng India. Pero it's nice to have authentic Vietnamese bite dito sa Saigon. Cheers! Oh, ang sarap. Oh, ang sarap. Oh, nice. Very clear pero very powerful. It's just a mix of complex flavors pero it jives pare. Manipis lang siya pero lasang-lasa mo yung pureness ng beef stock. There's a little hint of sweetness, MSG, may konting alat din siya. Hindi nalalasang yung parang fermented shrimp na nilagay. Yun nagpapaalat sa kanya. And definitely that amount of aromatics sa cilantro. Ang sarap.
Pare, ang sarap nun. Ibang klase. Punta tayo sa mismo mga karne. So makikita mo, ang daming ganap. So may mga slices ako ng beef na nakikita. May mga slices ako ng beef na nakita. Kung shanks ba to or what? Ito, laking parte ng karne. We have this sausage na pinatikim sa akin kanina. Meron din tayo dito, hindi ko Vietnamese meatloaf, parang ganun. And then of course, that authentic rice noodles. Sige, excited na ako. Mamaya ako nalalagyan ng mga extra condiments. Tikman muna natin. Cheers! Oh, wow. Alam mo yung sausage na ginamit dito? Lasa nung nakain ko sa Benguet, yung wanas, very garlicky, very peppery. Tapos yung karne natin, may konting bounce ka eh. And then the noodles, of course, the very classic round vermicelli noodles. At kada kagat mo ng noodles, may kasama cilantro. Sarap. Gawin ko, dagdagan na natin ng konting condiments. Ito patis. Ito, di ko alam kung onions ba yan. Of course, yung mga gulay natin, dahil nasa Vietnam ka, you need to eat more veggies. Tapos meron tayo ditong napakalaking chili garlic na halos pa ubos na. Lagyan natin. Dinagdagan niya na eh. Nilagyan niya na kayo na pero dinagdagan ko pa. Okay, so halu-haluin ko na. Tikman natin sa ulit. Wow. Oh, sarap. Definitely. Mas umanghang yun. Kuha tayo ngayon na may karne. Oh, load this. Cheers. Wow, ang hang. Sarap. Just very comforting. Suwabe sa lalamunan mo. Alam mo, hindi naman sa mas complex nga yung bun buwing kaysa sa pho eh. Ang daming klase ng lasa, tamis, salat, anghang, may fishy flavor, may beef flavor. Speaking of beef, yung karne niya, to be honest, it's not the most tender na karne makakain mo, pero bagay naman siya. Bagay naman yung ulya. Oh, sarap. Try natin sausage. To be honest, wala siya ganun lasa, more on texture siya, parang sponge. Sarap. Okay, this time gusto ko yung may sausage naman. Wala masabi. Actually kanina, to be honest, na-stress na ako sa airport na Vietnam haba ng immigration. Tapos nag-withdraw ng 2,000 pesos. Kinain yung pera ko. Hindi lumabas yung cash. So medyo na bad trip ako papunta dito. Pero nung nakain ko to, napawi ang lahat. Lahat ng stress, lahat ng lungkot. Ang sarap. Sobrang flavorful. Unti-unti ako na napapawisan sa anghang. Ito, agad pa tayo sa. Sarap. Anyway pare, dito pa na nagsisimula yung short food trip natin, layover food trip natin dito sa Saigon. Pupusin ko na to, pupusin tayo next food trip. Okay, next food trip natin, meron tayo ditong iba't ibang local Saigon breakfast. Meron tayong soup kuwa or crab soup. Meron tayo soup kuwa or crab soup. Tapos meron din tayo ditong Goi Kwon o yung parang shrimp roll nila. So which is, here, what's this? Goi Kwon! Goi Kwon! So ito yung Goi Kwon natin. So yung spring rolls natin, Vietnamese spring rolls. Okay. Soup kuwa! It's okay? Okay. So ito yung soup kuwa. Wow, look at this. Ito yung crab soup natin. Oh, this looks nice. Crab! This is crab. Okay. What's that? Soup kuwa? Okay, one soup kuwa. One. Brain. May utak ng baka dito. Okay, one soup kuwa. And one. Goi Kwon. Okay, so ito na yun. Oh, look at this. Look how thick that is. Oh, nice. Oh. And then lagyan niya ng ano yun. Cilantro, patis, ang daming oh my God! Grabe! Ang daming ganap! Yeah, thank you. Oh, okay. Okay, little. Thank you. Come on. And one spring roll. Thank you. Okay, ito yung Vietnamese spring roll natin. So, we have our sauce, that sweet sauce. And then, the peanut, of course. Fried shallots. And then boom, here we go. Thank you.
Okay, so ito yung next food natin. Dalawa to. Ito, familiar kayo dito for sure. Maraming ganito sa Pilipinas. Ito yung baikon or Vietnamese spring rolls. Tapos ito yung crab soup natin. Tinatawag na soup kuwa. Pakita ko sa inyo. Grabe. Kita mo naman to. Grabe, kita mo naman to. Alam mo ba sa peso, 69 pesos lang to. Pero makikita mo how evident and that numerous crab meat talaga. Hindi sa imitation crab Karne kung karne. Look at that, grabe. Ang dami, no? Siksik na siksik. Tapos parang, ano, yan, parang may mga hipon din, oo. May mga hipon din siya. Tapos mushrooms. Sa sobrang lapot niya. Ang dikit, parang 5 years siya bago mahulog lahat nung nasa kutsara ako. Tagal, oh. Hindi pa rin na, wala pa rin. Hindi pa rin, wala pa rin. Grabe, parang glue. Sayan, sakto nagpatugtog ng authentic Vietnamese music. Sige, tigman natin to. Gusto ko sa unang kagat ko may crab meat. Actually, first time ko to tigman eh. Kaya tigman natin, cheers. Oh, that's definitely really slimy. Yet, sobrang masarap. Ang simple lang niya. There's a lot of crab meat. Hindi lang siya hibla-hibla. Makakapal na karne ng crab. There's a seafood flavor. There's a salty flavor. Ma-peppered siya, definitely. Gabi na po. And that cilantro or coriander, it gives extra freshness, extra flavor. A lot of things going on pero it works. Kuinit. Try natin yung spring roll nila. So yan, kuha tayo dito. Then i-dip natin dito sa ating sweet peanut sauce. Oh, look at that. Cheers. Okay. Buti naman sa sauce. Kalula ko nakagat na hipon doon, nandito pa pala. So sauce natin basically, parang siyang ma-cornstarch lang eh. Makapal siya dahil sa cornstarch, pero may konting tamis, may konting luya. Yung fried shallots papatulong din. And then may lettuce sa loob, that vermicelli noodles na medyo chewy. And then yung wrapper niya, pansin ko matigas. Sa ibang spring rolls sa tigman ko, medyo gummy na malambot. Ito, tuyo na matigas. Ay, nguhuya ka talaga. So tingnan natin may hipon. For sure may basil din yun. Bango na sa bibig. To be honest, it's not the best na spring roll yung tikman ko sa Vietnam. Marami po akong nakain mas masarap. So pwede na rin naman. Yung pansin ko sa iba, patis yung sausawan dito, matamis sa sauce. Mas prefer ko yung patis na manghang. Pero side trip lang naman yan eh. Ito talaga yung pinunta natin dito. Ito talaga yung gusto ko tikman. Grabe, for 69 pesos. Ganito karaming karne ng crabs. Dito lang sa Vietnam yan. Uy, may hindi ako nakita. May quail egg din pala. Tikman natin tong quail egg. Grabe na abusog to. Okay, wait lang. May gagawin ako. Quail egg. Tapos, may chili tayo dito. Lagyan natin. Purong-puro. Mainit. Pinapawisan na ako. Pero mas gusto ko pang pawisan. Cheers! Mainit. Grabe. Parang regalo ng impyerno. Ang purong sili lang talaga. Walang suka. Oil lang talaga. Ang hang nun. Pero sarap. Okay pare, nauuhaw ako. Meron ako nakita ng maliit na coffee shop dito. Makikita mo, ito yung pangalan ko, Bong. So makikita mo, Cafe Vietnam. Meron kang black coffee, milk coffee, white coffee with grass jelly. May mga shakes din tayo dito. Meron tayo iba't ibang soda at lovely drink. Bakit kaya lovely drink? Baka si Miss Lovely ang gumawa nito. Anyway, ano ba? Sige, gusto ko try yung cafe din or black coffee nila. Dahil pag nag-milk coffee ako, baka mapasira ako bigla dito sa Saigon. Black coffee. Hi. Nag-hi ako. Pili ko na sa Tokyo pa rin ako. Nag-hi ako. So makikita mo, galing sa ref, yung gawa na siya. So galing sa ref yung pitchel na yon at yun yung black coffee natin. At nilagyan ng konting sweetener. Konti ba yun? Feel ko marami yun. And then meron siyang whisk, electronic whisk na feel kong galing Shopee. Dahil uso rin ng Shopee dito sa Vietnam I mean, baka judgmental ako, pero may Shopee food nga dito eh. O, diba? Sa atin may Grab food, dito may Shopee food. O, dito nilagay niya ng
ating cafe din. And then of course, the plastic on top para hindi matapon. Oh, what's that? Another ice? Oh, water. I think that's water. Anyway, tayo natin. What's this? Ice tea. Free? Yeah, yeah, free. Ah, it's free. Wow. Together. Wow. Thank you. Wow. So, ang galing ng kape nila dito sa Vietnam. May libreng green tea or iced tea. Galing nga. May libre pa pala dito sa Vietnam. Tikman na din natin to. Sige, tikman natin tong dalawang drinks natin. Ako, hindi kayo maghalo-halo to sa tiyan ko. Pero, feel ko ito healthy naman. Tikman natin green tea. Sarap. Ah, after that, savory noodle dish. Ang sarap ito pang cleanse ng palate. Actually, akala mo lasang lasa. Parang siyang tinone down na green tea or tinone down na winter melon to be exact. Parang ganun. Pero ito talaga in-order ko. Ito yung black coffee natin. Alam mo, ayoko mang-judge ha. Pero feel ko ito yung instant. Mayroon kasi sila dito parang Nescafe na Vietnamese coffee na instant. Ewan ko lang kung ito yun. No? Parang ang kapal. Sayang lang, nakalimutan ko sabihin na walang sugar. Pero sige, tikman natin. Ooh. Oh, nice. Tapang. Oh, pero alam mo alam mo yung lasa niya, parang siyang dark roasted, matapang, na may pait, parang papuntang dark chocolate, parang ganun yung lasa niya. Yung tamis niya sakto lang. Tapos, pansin ko, may konting kalaputan siya. Pero nagulat ako, masarap siya. 10 hours kasi layover ko dito sa Vietnam. So, tinanong ko yung kaibigan ko si Tai. Yun yung actually parang main editor ni Sunny na Best Ever Food Review Show. So, tinanong ko siya yung market na bukas ng umaga, hanggang tanghali. Kasi mamaya alas 5 yung flight ko. So, siguro ito, food trip lang ako. Konting shoot sa second channel natin, lakad-lakad. And then siguro mga alauna, balik na rin ng airport. Pero sale lang din talaga ng Vietnam, pare. If di ka pa nakapunta ng Vietnam, I think it's a must try. Kasi mako-compare mo yung Pilipinas Yung itsura ng lugar, yung gulo, yung mura ng pagkain, yung mura ng mga bilihin. Kasi higit lahat, syempre, nagkakalayo din sa pagkain. May konting similarities yung mga rice meals, pero more on sa pagkain din talaga Pero lalo sa noodles, iba yung noodle gaming dito sa Vietnam. Matapang to matapang. Okay pare, break muna rin sa kain. Medyo nabubusog ako. Lakad-lakad muna tayo. Pops, gusto ko yung kwento. Ibang klase yung vibes sa market. Sobrang lokal. Yung nag-research ako, sabi nila medyo maturista daw to. Pero alas 10 na ng umaga, parang wala mo nakikita ganong turista. Medyo malayo to sa city center. Kaya siguro wala ganong turista o nakikita ngayon. Lahat mabibili mo dito, gulay, karne, isda, seafood. Sa kabila naman may mga gamit pang bahay, gamit pang luto, electronics, sapatos, damit, pampaganda, palamuti sa buhok, pagkain. So, yun nga, street food. Ginagawa natin yun, dami street food dito. At it's a Monday morning, kaya bustling din talaga. Nagsisimula pa ng linggo ng mga Vietnamese dito sa Saigon, kaya bili ng pangluto sa bahay. So iba pang business nila, o naman iba pang luto na lang sila sa bahay. Pops, again, warm up pa lang to. Dahil layover lang to, ang pinaka-destination natin is Mumbai, India. Mas chaotic, mas wild doon. Pero for sure, mas marami rin street food. Anyway, lakad-lakad ako. Then hanap tayo next food dito sa Saigon, Vietnam. Sura! Okay, next food trip natin, meron tayo dito ang tinatawag na Che. Ang Che is parang halo-halo. So makikita mo, ayan, zooming ko na lang. So, iba't iba siya. Hindi lang siya isang klaseng ingredients. Literal, parang halo-halo. Ang daming ingredients, may jellies, may fruits. Pero, may isang pumapako ng atensyon ko. Meron tayo ditong, ayan, tong areang to. May tinatawag silang, ayan, nakita ko yan Banh Flan. Ayan Banh Flan. Hindi ko alam kung ano yung Banh Flan, pero parang gusto ko siya orderin. Dahil nakakain ako dito sa Hanoi nito. Itong Banh Flan, hindi pa. So, try natin. Okay, so ito yung Banh Flan natin. Banh Flan. So, meron ditong parang leche flan yung dating niya, no? Ayan, no? Gawa na. So, kumuha siya ng isang cup ng banh or flan natin and then nilagay sa maliit na bowl. Ayan, nilagay sa maliit na bowl. So, para siyang may sugar juice na rin nakasama. And then, kuha siya ng shaved ice. Nilagay niya doon sa flan natin. Oh, parang leche flan din talaga. Uy, may nilalagay siyang Pepsi. Joke lang, parang sweet syrup ata yun. And then, boom, hanap tayo upuan sa mga maliliit na bangko na very Saigon ang vibes. Hindi ko na alam saan ako upo. Where should we eat? Where should we eat? Ito ang extra challenge dito sa Vietnam, ang maghanap ng empty na bangko. Saan kaya? Ayun! Thank you!
Ayan, nakaupo na ako. Kita mo kami dito. Very bangko style. So makikita mo dito, ito yung band plan natin. So, parang alam mo, parang sa gugulaman yung vibes niya. Alam mo yung kung tikman to, tikman lang natin yung pinaka sabaw. Cheers! Oh, wow! Walang joke. Parang kape. No, definitely parang kape. Or brown sugar na smoky, parang gano'n eh. Parang kape, feel ko nga kape yun eh. Sige, gawin natin. Tikman natin tong band plan natin. Oh, look how silky that is. Parang leche plan din talaga. Sobrang creamy. Sige, kuha tayo. Tikman natin. Cheers! Okay. Nasang leche plan niya. To be honest, I'm not a fan of leche plan. Pero, panigurado, tatanungin yung iba, Paps, ba't yan in-order mo? Hindi ka pala mahilig sa leche plan. Na-curious lang ako. Kasi halos lahat ito yung order, tapos mura pa. So, na-intriga lang ako baka iba yung lasa. So, basically, same yung lasa niya sa leche plan. Silky, smooth, bouncy, lasang itlog basically. And may konting katamisan, may konting gatas flavor. And then, itong sabaw talaga, it's a cool, chilled na parang kape. So, iisipin mo ka parang siyang chilled taho, pero hindi. Isa siyang caffeinated leche flan. Ano in terms of lasa rin, very straightforward eh. Hindi komplikado. Hindi rin mag-burst sa bibig mo. Hindi yung dessert na sobrang flavorful. Pero siguro yung mga mahilig sa kape, mahilig sa leche flan, ito na yung dessert na para sa inyo. Know that? Anyway, Paps, halos magtatanghali na. Mas umiinit dito sa Saigon, pero hindi pa tayo nagpapatinag. Maghahanap pa tayo ng last food trip dito sa Thanh Dinh Market dito sa Saigon, Vietnam. Okay, next food trip natin, meron tayong tinitawag na Com Thanh, Com Trua. So ito, Paps, basically, broken rice siya. So kanin siya. Yung broken rice, kaya sinarang na broken rice kasi hiwa-hiwalay siya, butil-butil siya. So sa Pilipinas, parang normal na kanin lang din. Tapos pinapartner siya ng iba't ibang gusto mong klaseng ulam. So makikita mo dito, may fried egg, may parang lechon kawali, may parang glazed pork belly, may chicken tayo dito. On the other hand, doon parang may noodles, may itlog na parang fermented, hindi ko masabi, may pork belly rin tayo, tapos braised egg. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko, pero bahala na. Bumuha ito si Auntie, siya yung ating Com Thanh master. So kuha siya ng broken rice, so ito yung broken rice na sinasabi ko. So mukha na siya normal na mainit na kanin na bagong luto. And then dito na yung magic niya, kukuha na siya iba't ibang ulam. So kumuha siya ng cucumber, tomatoes, and then chicken, and then that pork belly, and then she cuts it. Ang laking hiwa niya, hindi ko lang paano mauubos to. And then that floss na hindi ko alam kung ano rin yan, parang pork floss, kasi lagay ng itlog. And then that garlic oil. Last touch, papaya. Boom. Haha. Tangon. Come on. Okay, last food trip natin. Ito na yung ating Com Thanh. Grabe, overloaded. Ang sarap tignan, ang sarap sa mata. Ang ayaw mo siya galawin eh. Perfect na yung pagkaka-assemble ni Mami. So, pakita ko sa inyo. Dissect natin. So, may pork belly tayo dito. Ito yung fried egg natin. Ito, parang slices ng pork eh. Tapos di ko alam kung parang noodles ba or what. And then, ito yung parang adobo or glazed chicken natin. So, may mga chara yun sa gilid, cucumber tomatoes, and then garlic oil. Actually, to be honest, di ko alam ano yung unahin. Pero sige, alam mo, sige, nakabungad sa akin yung pork belly. Yun yung unahin natin. So, ginupit-gupit niya na to. Okay, tikman mo natin yung pork belly. Oh, parang yung inihaw na yan po namin sa Pilipinas. Matamis, smoky, medyo madikit-dikit pa yung sauce niya. Para papunta ng kusina yun. Para sa may sugar glaze sa labas. And yung kanin natin, alam yung texture niya, parang jasmine rice. Mamasa-masa, malambot, pero ramdam mo sa bibig mo na parang hiwa-hiwalay nga siya, parang butil-butil, sa bilog-bilog. Tapos ang pinaka ginagawa dyan, ito yung patis natin na may sili. Tapos pwede mong lagay sa itlog. Pwede mong lagay sa ating pork belly. Sige, gawin ko kuha ng itlog dito.
Ayun, gusto ko eh. Malasado yung itlog. Gusto tayo ng pork belly natin. Gusto tayo ng kanin. Ito ang kagat na sinasabi ko. Cheers! Oh. Kahit yung parang garlic oil, nilalasahan ko. Yung nilagay yung garlic oil. Sarap ng itlog. Yung creaminess ng itlog, pare. Yung jave na doon sa kanin. Tapos yung patis, actually yung patis na din sobrang alat. May konting katamisan. Parang medyo pad thai yung flavoring niya. Parang matinat. Hindi ko alam kung ano yun, pero masarap. Oh, I'm just loving every bite of this Comtan. Yung gusto ko sa mga pagkain sa Saigon eh. Hindi sobrang mahal. Parang Pilipinas lang din. Ang daming variety. Tapos maganda dito, yung mga pagkain nilang makarne, binabalasa talaga nilang gulay. Katulad nito, kita mo, may kamatis, tapos cucumber. O kaya, meron ding atsara. Parang kailangan talaga may gulay sa tabi. Bawal mo siyang kainin, walang gulay lahat ng pagkain dito. Speaking of gulay, magulay tayo. And next, tikman natin tong parang fried chicken din pala to. Oo eh, parang malutong eh. Ito mainit pa. Tikman natin. Cheers! Wow! Mind-blowing! Grabe, ang sarap! Flavor ba sa bibig, pare? Wala nakakain ng ganitong klaseng flavor profile ng fried chicken. Una sa lahat, may crispiness pa siya. Pernito nga to. And then parang lang siyang drench sa sweet, syrupy, caramelized flavor. Parang ganun. Sobrang juicy sa loob. Medyo mag-garlic din sa... Yung balat niya malutong. Tapos parang candy na. Ang galing. Panalo. Tapos sabayan mo pa nung broken rice nila. Nagulat ako sa manok. Ganun kasarap. Pinag-isipan ko, orderin ko to eh. Kaya hindi ko nagsisisi na. Buti ka mo. In-order ko nga siya. Ang sarap. Ito ba? This time may kanin. Oh. Actually, parang medyo patrosino din siya. Pero masarap, anong pakat? Masarap. Parang mas masarap to kaysa dun sa pork belly natin. Tapos alam mo, based sa research ko, itong stall na to, sikat daw talaga to. May napansin ko kahit mga lokal, nagti-take out naka-styrofoam eh, sa Comtan niya. Tsaka nagluluto siya batch by batch ng mga ulam niya. At ngayon, nagigets ko na kung bakit siya pinipilahan. Ubus na, ubus na. Graba akong tulog. Kumakain na lang. Hindi na ako nagsasalita, hindi na ako nagre-review. Ganun siya kasarap. Nakalimutan ko, nag-vlog ako sa second channel natin na Another Chewy Show. Naka-Pops, baka di ka makasubscribe. Please naman, mag-subscribe ka na. Wala pa akong tulog, oh. Subscribe ka na. Boom! Pare, tapos na natin mag-breakfast dito sa Saigon, Vietnam. Sa Tan Dinh Market, ibang klase. Layover lang to, Pops. Pero siguro mga ilang oras lang dito. Siguro 2 oras lang ata. Wala pa nga 2 oras, pero dami ko na nakain. Magkakadikit 5 food stalls dito. Kung bibisita kang Vietnam, gusto nyo mas lokal na vibes. Maliit lang pero siksik sa pagkain, siksik sa pamilian. Pwede itong Tan Dinh Market. Hindi ko alam kung kanino pa ako mali-mali. Tan Dinh Tin Dan, Tan Dinh Tin Dan. Basta parang gano'n, nakalagay na lang sa description. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na sa second channel. Dito sa Another Chewy Show, abangan nyo yung Mumbai India series natin. Panigurado mo unang ma-upload to. Abangan nyo siguro after 1 month or 2 months or di ko alam. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. Sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Yeah, boy. Look at all the motorcycles. Look at that. Uy, sorry po. Sorry.